Habang ang mundo ay patuloy na pumapasok sa tinatawag ng Biblia at ng mga huling kapanahunan, ay patuloy naman ang pagsulpot ng iba't ibang samahan ng pananampalataya na bawat isa ay nagsasabing siya ang tunay at samahang dapat aniban upang maligtas. Ang kanilang mga puno at ang kanilang mga lider ay nagpapakilala na kanya-kanya na sila di umano ang sugo ng Diyos sa ating panahon. Isa na rito ay ang puno ng Iglesia ni Cristo na si Ginoong Felix Manalo na nagtatag ng samahang ito noong mga huling buwan ng 1913. At alam ba ninyo na itinuturo ng puno ng relihiyong ito na di umano siya ang huling sugo ng Diyos sa wakas ng lupa. Magandang araw po. Ito pong muli si Brad Danny Navales at samahan niyo kami sa isa na naman nating gagawing pagtalakay dito sa Weirdong Doktrina. Ang Iglesia ni Cristo na itinatag ni Ginoong Felix Manalo na narehistro noong ika-27 ng Hulyo ng taong 1914 ay isa sa mga samahan ng pananampalataya na nagtataguyod ng napakaraming kakaibang doktrina gaya ng Santa Senang may abuluyan at ginagawa pa sa umaga. Kristo na ang pagpapakilala nila ay tao at ang iba't ibang katuruang nagpapakilala di umano kay Ginoong Manalo. Ang ilan dito na kanyang mga inaangkin, di umano, siya ang huling sugo ng Diyos sa wakas ng lupa. Ito ang pagpapakilala ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa kanilang leader at tagapagturo daw na si Ginoong Felix Manalo na mababasa natin sa kanilang lathalaing sa Pasugo, labas ng July 1956. Sa pahina 7 sa artikulong may pamagat na Ang Huling Sugo ng Diyos sa Wakas ng Lupa na isinulat ni Ginoong Pedro Reyes Villanueva ay ganito ang sinasabi. Maliwanag na ating natiyak sa pamamagitan ng mga hula ng banal na kasulatan na si kapatid na Felix Manalo ay huling sugo ng Diyos sa wakas ng lupa. Na kaya huling sugo, gaya ng ating napag-aralan, ay sapagkat pagkatapos ng gawaing kanyang isinasagawa ay wala ng iba pang sugong darating, kundi ang kakilakilabot na paghukom o ang katapusan ng pag-iral ng sanglibutang ito. Ayon sa mga nabanggit na tala, si Ginoong Manalo daw ay isinugo ng Diyos sa wakas ng lupa at wala nang susunod na isusugo ang Diyos pagkatapos niya. Kaya siya ay tinaguriang huling sugo sa wakas ng lupa. Subalit ano ba ang pagkakaalam ng iglesyang ito? At paano ba nila itinuturo ang hinggil sa tinutukoy ng Biblia na wakas ng lupa? Ating alamin, sa aklat na isinulat naman ng kanilang kasalukuyang tagapagturo, si Ginoong Eranio Manalo, sa librong Ang Mga Pangunahing Doktrina ng Biblia, sa 178 ay nakasulat ang ganito. Magkasing kahulugan ba ang wakas ng lupa at mga wakas ng lupa? Hindi. Magkaiba ang ekspresyong mga wakas ng lupa at ang ekspresyong wakas ng lupa. Ayon sa kanila, ang wakas ng lupa ay ang ikalawang pagparito ni Kristo. Hindi sa panahong ito lilitaw ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Kung pagbabatayan natin ang kanilang eksplanasyon hinggil sa kahulugan ng katagang wakas ng lupa, lalabas na hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa isinusugo ng Diyos si Ginoong Manalo dahil ayon nga sa kanilang pagtuturo na nabasa natin sa kanilang pasugo, si Felix Manalo ay huling sugo ng Diyos sa wakas ng lupa. Kung ating pag-iisipang mabuti, sa ikalawang pagparito pa ng ating Panginoong Hesus, susuguin ng Diyos ang lalaking nagtatag ng pananampalatayang ito. Ngunit, kinakailangan pa ba ang ibang sugo kapag muli nang pumarito ang ating Panginoong Hesus? Sino ba ang pinagsusuguan kay Ginoong Manalo? Samantalang pipisanin na ng ating Panginoon ang mga taong naging tapat sa Kanya sa panahon ng Kanyang pagbabalik. Subalit kung atin pong babalikan ang kasaysayan ng pagkakasugo umano kay Ginoong Manalo, malalaman natin na siya pala ay kumuha lamang ng karapatan sa mga demonyo dahil ayon na rin sa ipinalabas nilang paanyaya sa ika-5 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng kanyang iglesia,
siya ay pinatungan ng kamay ng iba't ibang mga pastor ng protestante. At ito ay ating mababasa na ganito. Ang pagpapatong ng kamay sa kapatid na Felix Manalo, natutungkulin ng mga obispo at mga pastor ng iba't ibang iglesyang natatag sa kapuluan. Ang karapatan pala ni Manalo na magpuno sa isang relihiyon ay nanggaling sa maraming samahan ng pananampalataya, kabilang na ang Katolisismo at Protestante. Subalit paano ba naman ipinakikilala ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo ang samahang kinaaniban ng ilan sa mga pastor na nagpatong ng kamay sa kanilang sugo? Ayon sa kanilang babasahin, ang pasugo, Agosto 1961 edition, sinasabi ang ganito. Kaya sa wakas ng lathalang ito, dapat na nating itakwil ang mga paring Katoliko at mga pastor protestante sapagkat sila'y mga ministro ni Satanas. Dapat din nating itakwil ang Iglesia Katolika at ang iba't ibang Iglesia Protestante sapagkat sila'y hindi sa Diyos, kundi sila'y kay Satanas o sa demonyo. Maituturing kayang sa Diyos ang isang lider ng relihiyong kumuha lamang ng karapatan sa mga ministro at pastor na ayon na rin sa kanila ay mga ministro ni Satanas? Paano nga ba ipinakikilala ng Biblia ang isang sugo ng Diyos? At ano ang palatandaang makikita sa Kanya? Totoo nga kaya na si Ginoong Felix Manalo ang huling sugo sa wakas ng lupa? At ano ang tunay na kahulugan ng salitang wakas ng lupa at ng salitang huling sugo? Ayon sa Biblia, atin pong sama-samang itanong kay Brother Eli Soriano ang tunay na kahulugan ng mga salitang ito. Magandang araw po. Ito pong muli si Brad Danny Navales at pansamantalang nagpapaalam po kami. Samahan niyo kami hanggang sa susunod nating pagtatanghal dito sa Weirdong Doktrina.